Good afternoon mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is Ju Shamo TV. Kung baguhan ka pa lang sa channel na to mga kanukis, please subscribe and hit the notification bell button. Saka select all na lang mga kanukis para parati kang updated kung ano man yung video i-upload natin in the future mga kanukis. So, wag na natin patagalin pa mga kanukis. Yung topic natin ngayon is about yung natural way of yung tinatawag natin brooding. So yung pagpapadala ng sisiw sa kanyang nanay. So karamihan kasi sa breeder mga kanukis, kahit na pisa siya sa incubator or napisa siya sa yung nanay, ini-incubate pa rin nila, brinobrood pa rin nila yung artificial brooder house. So yung may mga ilaw doon nila pinapalaki yung mga sisiw. So sa kadahilan ng mga kanukis, bigo silang magparami dahil maraming advantages yung tinatawag nating natural brooding, yung pinapadala natin sa mama yung mga sisiw, at marami ding disadvantages. So isa-isahin natin yung advantages. Yung advantages mga kanukis, kung ipapadala natin yung mga sisiw, is tipid sa kuryente. Number 2, matuturuan niya yon sa pagkain yung anak niya at maalalayan niya. Number 3, fix or fair peak temperature talagang mabibigay niya sa mga anak niya. Number 4 na ba? Or number 4 pa tayo. Ang number 4 mga kanukis, kuan siya. May natural kasi yung nanay na kuan, paprotektahan niya yung anak niya kung may papasok man yung daga or whatever papasok sa kulungan. So yun yung advantages ng nagpapadala tayo sa ating mga inahin ng mga sisiw. So ang disadvantage man mga kanukis, unti-unting pumapayat yung sisiw dahil kinakaykay niya. Saka kung minsan may mga inahin talagang matatapang, pinapatay niya yung anak niya, tinutuka niya. Or kung hindi man, natural talaga sa kanila kumakaykay. Pagkaykay niyang ganon, yung way niya sa pag-invite ng kain, saka yung sisiw madaganan or mapakan or makaykay, so talagang papayat yan at unti-unting mamamatay. So ngayon mga kanukis, tingnan nyo yung idea ko, tips ko, paano natin ipapadala na hindi siya makakaykay. So kailangan lang natin disinfect yung kulungan, lagyan ng hapin na sa day-old kasi karton, saka talian lang yan natin yung nanay. So tingnan nyo sa actual mga kanukis, kayo nang tumingin. So mga kanukis, dito natin ililipat yung mga sisiw na hindi na natin iilawan. So ituturo ko yung teknik ko dito para walang kaswalti kahit na walang ilaw. Ilagay lang natin yung nanay. So kahit na simple lang yan mga kanukis na paglagay ng nanay, pero pag wala kang teknik dyan, makakaykay niya yung anak niya, at saka yan yung dahilan na mamamatay din yung mga sisiw dahil naaapakan, nababali yung mga buto. So ito kailangan lang nating disinfect, saka ito yung ililipat natin. Ito. Yan. So 20G plucker yan. Ito yung 20G plucker natin. May mga sisiw na. So para wala na tayong maraming pailaw, doon na natin ililipat yan. Ayun, no? Ayan. Okay. Oy. Naipit siguro. So ngayon mga kanukis, disinfect natin to. Yan. Ito yung gamit nating disinfectant, malatayon. So
Kailangan talaga i-disinfect dahil hugasan tapos i-disinfect lang. Dahil di natin nakuhaan yung dating mga nangdyan na sisiw, baka may mga tama yon or may mga sipon. So sensitive pa naman yung sisiw natin. So yan mga kanukis, okay na yan dahil tinira ko na yan kanina to save time. So antayin na lang natin na ma-dry siya and then hapinan natin siya ng karton. So ito na mga kanukis, lagay natin dyan sa flooring. Ito lang. Lagay natin to siya sa flooring. Ito. Putin lang natin dahil medyo maliit. Yan, medyo maliit siya. So, yan. Ito pa isa, karton lang kailangan. So yan na siya, karton na siya, naka flooring na siya ng karton. So ang next target is yung nanay na naman. So mga kanukis, ito yung nanay nila. Iniwan pa natin yung sisiw. Saan yung pabor? Dito. Tatalian lang natin siya. Yung purpose ng pagtali natin mga kanukis, para hindi niya makaykay or maapakan yung mga sisiw. Dahil yan, ito yung pailaw natin, yung natural. Wala kasi karamihan nagpapadala sa nanay dahil matamlay yung mga sisiw dahil naapakan. Pero madali lang yan mga kanukis. Tested and proven ko na yan. Ganito lang. Yan. Sit up natin ha. Turuan ko kayo. Ito yung ginagamit ko dahil marami na tayong pailaw. So, hindi ko nadagdagan dahil hindi man to na-incubate. So, di tayo mapipilitan na So, set mo yung nanay sa pinakadulo. Tapos na natalian, oh. Yan. Set natin yung nanay sa pinakadulo. Dito. So, yan. Dito siya. Yan. Sa pinakadulo natin isisit yan. Para tuwing kumakaykay siya, di tatamaan yung mga sisiw niya. So naghahanap na siya sa kanyang mga sisiw. Yan. Yan. So sit natin dito yan. Dito sa kabila para madali siya. Yan. Ang pinakaganyan lang mga kanukis, okay na yan. Tingnan mo mamaya. Okay. Tingnan natin. Ay. Medyo napasobraan. So, kahit na magkaykay siya, di niya tatamaan yung sisiw niya. At saka di na rin niya madaganan. So, yung talaga main purpose niya dyan, magturo ng kain sa kanyang anak at yan. So kita na natin mga kanukis yan, oh. So kukunin natin yung mga sisiw niya. So ito yung mga sisiw mga kanukis. So kita nyo may mga markings na yan dahil may hinalo akong itlog dito na hindi sa kanya. So yan, dalhin natin yan doon.
Saka lagay muna natin dito. Yan na yung mga anak mo, maldita. So lipat na natin doon. So ito siya. Bilangin natin to. So, hindi niya makaykayan. So, yan mga kanukis, closer look tayo. Oh, yan. Yan yung kuha niya. Di talaga makakaykay niyan. Yan, di niya makaykay. So, lagyan na lang natin yan ng pakainan at saka inuman. So, mga kanukis, ito yung probiotic. Ito yung tinatawag ko intestinal cleansing. So, bago natin pakainin, probiotic to, pure. So i-dip natin yung mga sisiyo dyan, yung mga kuha nila. Isa-isayin natin. Yan. Ito lang mga kanukis, oh. Ginagawa ko talaga to sa mga sisiyo. Yan. Tapos na to. Yan. So, ang purpose naman nito mga kanukis, para may electrolytes at saka dextrose na sila doon sa kanilang katawan, at saka at the same time may depensa na sila sa intestinal lining nila, kasi probiotic maganda yan sa intestinal lining, saka immune boosting. Yan. Kasi may live lactobacillus yan. Yun yung kagandahan dyan. So, kaya pinapainom talaga natin ng probiotic para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy, hindi sakitin. So actually may mga video naman ako nito mga kanukis doon sa kuan baba, hanapin nyo lang yung intestinal cleansing. Yan. So tapos na mga kanukis. Yan, oh. Yan yung probiotic. Purpose nito para ma-cleanse yung bituka nila, at may electrolytes, saka may mga vitamins na in advance sila, vitamins and minerals, kasi pag probiotic kasi rich in vitamins and minerals yan, at saka may live lactobacillus for intestinal cleansing and lining protection, at saka immune na rin niya yung boss na rin niya yung immune system ng manok. So mga kanukis, nandyan na yung set up na yung kuha natin, natural brooder natin. Lagyan na natin siya ng mainom. Ito yung probiotic. Mahirap mga kanukis, ako lang mag-isa, wala tayong cameraman. So probiotic, lagay natin. Yung painom yan nila na may probiotic mga kanukis. Yan. Lagyan natin dito banda. Yan.
Kasi susunod yung mga anak mga kanukis. Okay. So uminom na yung nanay. Saka sikan, ang pinaka-importante talaga is yung pakain. So yan mga kanukis, pakainin natin. So yung pinapakain ko mga kanukis, Integra 1 sa mga sisiw. So yun talaga, tabi muna natin to. Yan. Saka pakainin natin sila ng Integra 1. So flooring lang muna mga kanukis, kasi hindi pa yan sila maka-adapt pag i-feeder mo. Tingnan mo yan ha, normal sa nanay niyan magkaykay, pero hindi niya makakaykay yan. Dahil tingnan mo yung paa niya, gusto niyang magkaykay. Yan. So kumakain na sila. Yan. So hindi niya makaykay. Tingnan nyo. So yun kasi ang kuan mga kanukis, disadvantage pag di natin linagyan ng tali, di natin linagyan ng tali yung paa niya. Kinakaykay niya yung mga sisiw na yan, at saka sa murang edad na yan ng mga sisiw, talagang mafe-feel nila kasi mabigat kasi yan eh. Yung sisiw wala palang 1 gramo yan. So, tingnan nyo yung paa ng nanay. So kaya yung iba nag-abroad, kahit na nakukuha nila sa nakukuha nila sa palimlim, yung sisiw brino-brother nila. So ako kasi mga kanukis, pag natural way yung pisaan, so sa natural brooding din yan. So dati din ako, hindi ako marunong nito, so ineksperimentuhan ko, bakit na mamatay nangangayayat yung mga sisiw. So ganun pala, doon pala. So kumain na sila. So mamaya na yung tubig. Itong palang hina to mga kanukis, yung bloodline nito is 20G Plucker, US line pala yan. From Vince Plucker, crossbreeder yan. Top spin yan mga kanukis. Top spin. All around panser. Pumapans kahit saan. Ulo, liig, at saka backbreaker, headhunter. So yan. Sa nakikita nyo, hindi niya makaykay. So sa first day, second day, hindi pa masyadong kumakaykay ang inahin. Pero pag dumating sa mga 4 days yan, mabilis na kumakaykay yan. So dyan na yun, unti-unting pinapatay yung sisiw niya, inaapakan niya, or so sa daily kuan ng sisiw, unti-unting mamamatay, nangayayat, di na kumakain. So yan mga kanukis, I hope nagustuhan nyo yung video ko. So pasilip na rin dito, ito yung mga rapido line natin mga kanukis, at saka may mga saso din tayo. So yun lang mga kanukis, sana nagustuhan nyo, at saka marami palang salamat sa mga sumusuporta pa rin sa video ko, at saka yun sa mga bagong subscriber. So kung gusto yung kumuha ng mga linyada ko mga kanukis, visit my FB account. Ang pangalan niya mga kanukis is GNM Brazilian Mexiamu. So ikuha-kuhan ko dito sa ibabaw. Yan. Yang ipa-plus ko yung profile pic niya. Okay mga kanukis, salamat. So kung gusto yung kumuha ng mga linyada ko mga kanukis, visit my FB account. Ang pangalan niya mga kanukis is GNM Brazilian Mexiamu. So ikuha-kuhan ko dito sa ibabaw. Yan. Yang ipa-plus ko yung profile pic niya. Okay mga kanukis, salamat.